Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko, usapang business politics. So ngayong araw na to, pag-usapan natin itong hang tungkol sa negosyo ng baboyan. So yung nakaraang pagkakataon, napakataas ng presyohan ng baboy, umaabot ng 230, 240, 250, and napakaganda ng kitaan dyan. So sa ngayon kasalukuyan, minsan may iba, mga 180, 120, 180, 200, 220. So ganyan yung current market pricing ngayon ng mga farm gate ng baboy. So ibig sabihin medyo maganda-ganda pa rin yan mga katropa at maganda-ganda pa rin yung kitaan dyan. Pero isa sa mga challenges na nararanasan ng mga hog raiser ngayong mga panahon na to is yung presyo ng pakain sa baboy. So dapat matutukan yan ng government natin. Ngayon mga katropa, pag-usapan natin, mahirap bang pumasok at magsimula sa negosyo ng pagpapabuyan? Sa atin mga katropa, based sa experience natin and based dun sa mga nakakausap natin, ng mga katropa natin, ng mga hog raiser, sa mga nakasalamuha natin na mga magbababoy, mga nagtitinda, nagbebenta, bumibili ng baboy, mga nagtitinda ng feeds, pakain sa baboy, vitamins at kung ano-ano pa. So mga katropa natin yan lahat. So eto na mga katropa. So para kumita ng maganda sa isang negosyo ng pagbababoyan, sabi nila maganda kung meron kang minimum 10 heads. Ayan, para at least makita mo talaga yung kita na okay. And doon naman sa gusto talagang kumita, at least 50 to 100 heads, dyan mo talaga sasabihin mo, may limpak-limpak na sa labika, di ba? Pero mga katropa, kung ikaw ay bago at nagsisimula pa lang sa negosyong mo po yan, mas maganda na magsimula ka sa pakonti-konti muna. 10 heads, medyo mabigat na yan mga katropa ha. Medyo malaki na yung gastos dyan. Approximately, gagastos ka na dyan ng mga 120k sa baboy pa lang at saka sa pakain. And hindi pa dyan kasama yung pagpapatayo ng building na kukulungan mo ng baboy. So, ibig sabihin na ito mga katropa, sa pagsisimula ng negosyong po yan, mas maganda magsimula sa maliit. Kung ikaw ay wala pang karanasan at kasanayan sa pagninegosyo ng baboyan, maaaring magsimula sa isa o dalawang heads hanggang 3 heads muna. Ibig sabihin nito, ito ay isang paraan para at least matutunan mo yung mga basics sa negosyo ng pagbaboyan. Ibig sabihin natin ng basics is yung pakain sa baboy, paglilinis, hygiene ng baboy, pag-aalaga sa kanila, yung normal daily routine. Napaka-importante kasi nito mga katropa, kasi yung normal daily routine sa pag-aalaga ng baboy, diyan natin makikita kung ano ba yung mararanasan natin kapag pinalaki at pinalago natin ang negosyo na to. Kasi sa daily routine, diyan mo makikita paano ko pakakainin ang baboy. And ang baboy, hindi naman pinapakain ng kung ilang kilo, dire-diretso na hanggang sa maibenta mo. Ibig sabihin sa pag-aalaga ng baboy, kung fattening business ang papasukin mo, is kailangan mong makita mula maliit yung baboy hanggang sa lumaki 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, at 4 na buwan. Iba-iba ang sukat ng pakain dyan mga katropa. And dyan pa lang matututunan mo na, overfeeding ba ang pagpapakain sa kanila o kulang ba ang pagpapakain sa kanila? May nasasayang ba? Paano ba ako makakasave sa pagpapakain sa aking mga alagang baboy na hindi ako nasasayangan? Ayan. And isa pa, ano-ano ba yung mga klase ng vitamins na kailangang ibigay sa baboy o ano-ano ba yung mga bakuna, vaccines o gamot na maaaring ibigay sa baboy depende sa kung anong sakit ang nararanasan ng aking mga alaga. At paano ko ba ito maiiwasan? So yan yung mga bagay na makikita at malalaman natin sa daily routine ng negosyo ng pagpapabuyan. So ibig sabihin, kung mayroon tayong 1, 2 o 3 heads, at least control pa natin yung environment. Kung malakihan at marami na tayong alaga kaagad tulad ng 10 baboy, kapag nagkasakit yung baboy, maaaring mahawa yung ibang baboy and maaaring mawala yan sa inyo. And kapag nagkataon, medyo malaki-laking puhunan na ang nilibas nyo and malaki-laking kalugihan yan mga katropa. So yan yung gusto nating iwasan pag pumasok tayo sa negosyo ng pagbababoyan. Kaya importante mga katropa na dapat
inaaral muna natin ng mabuti at huwag tayong magpadalos-dalos. Yung isa, dalawa hanggang tatlong heads, sapat na para at least matutunan natin at magkaroon tayo ng sapat na kasanayan, parang initial na introduction sa negosyo ng pagbabayan. And isa pa mga katropa, sa ganyang sistema, malalaman natin saan ba tayo. Unti-unti nating matututunan saan ba magandang bumili ng feeds at ano ba yung magandang feeds na maayos at talagang effective na pwede natin gamitin. Diyan rin tayo magkakaroon ng mga kakilala na maaaring makatulong sa atin at magbigay payo na sa bawat bagay na nararanasan natin sa negosyong pagbababoyan is ano ba yung mga magagandang bagay na dapat nating makuha tulad ng halimbawa ng pagbibigay ng gamot. Ayan. And sa negosyo ng pagbababoyan mga katropa, it's a learning process. Learning in progress. Ayan, ibig sabihin nito, along the way, habang nagninegosyo ka, natututo ka and marami kang nalalaman. Mas maganda yun mga katropa para at least kapag lumago at lumaki na ang iyong negosyo, at least alam mo na yung mga basic safety nets na dapat mong gawin sa negosyo mo. And habang tumatagal, habang lumalago, natututo ka, saka mo unti-unting palakihin at palaguin ang iyong negosyo ng baboyan mga katropa. Huwag kang mainggit, mabahala sa iba. Bakit yung iba, ang dami-dami na nilang mga alaga? Ako, konti pa lang. So, wag ganun yung mindset natin. Dapat sa ating sarili, tayo mismo yung makarealize, kaya ba natin to? Kaya ba nating i-sustain? Kasi mga katropa, medyo mabigat ang pagnanegosyo ng baboyan dahil may kaakibat na gastos bawat buwan. And sa gastusin bawat buwan is iba't iba ang ginagastos natin depende sa laki ng baboy. Sa stage na merong nagpapakain tayo ng starter, pre-starter, starter, grower, and finisher. Iba't iba yung uri at antas ng pagkain natin. Iba't iba ang kilo ng binibigay natin sa baboy. And pagdating mga katropa ng 3 to 4 months na pag-aalaga sa baboy, dyan natin talaga mararamdaman yung tunay na gastos at bigat ng gastos sa negosyo ng pagbaboyan. Kaya dapat isinaas sa alang-alang natin yung pagbabudget sa negosyong ito. And pagdating ng 4 months, dyan naman tayo magkakaalaman at malalaman natin saan ba tayo pwedeng magbenta ng ating mga alagang baboy and malalaman natin paano ba yung pagtimbang ng baboy. Kasi dyan pa lang, makikita na natin baka malugi tayo. 2 kilo, 3 kilong mabawas sa timbang ng baboy, maaari nang malaki yung mabawas sa atin. Maaaring pumalo yan ng 600 to 1,000 depende sa per kilo ng baboy mga katropa. Kaya ingat din tayo at yun yung mga dapat nating ingatan naman pagdating ng 4 months. And kapag nagkabayaran na kayo, make sure mga katropa na dapat kung ano yung kinita ninyo, yun lang yung pwede niyong gastusin. And then the rest, paikutin at pagkulungin ninyo yung dati balikpuhunan ang tawag dun mga katropa. So sabi nga nila, ang negosyo ng pagbababoyan is parang nagsisave-save ka lang mga katropa. Pero iba ang saya, iba ang ligaya na nagdulot ng pagninegosyong ito. Dahil sa bawat ingay ng mga baboy na naririnig nyo, sa bawat dumi at baho ng baboy na naaamoy ninyo, iba ang kaakibat na ligaya at saya na dulot ng negosyo ng pagbababoyan. Lalong-lalo na kapag nararamdaman mo, malapit mo nang maibenta yung baboy and malapit ka nang magkapera at kumita. So yun lang mga katropa, hanggang sa muli. Maraming salamat. Paalam.